Yun na nga guys, tayo ay nasa, hindi ko na alam, day 12. Tama ba? Day 12 na tayo, diba? Day 12 na ito ng ating reaction video sa daily vlogs ni Kong TV. And hindi ko alam kung nandito yung reason dun sa huling video natin kung bakit natanggal si Carding tsaka si Kevin Hermosada. Hey, tala na, panata na to. OG intro sa mga. Guys, I'm so sorry. Okay lang, bro. Ay, yung dalawang matatanggal. Sa amin? Sino ba yung natanggal? Silang dalawa na? Ay, Eliminated. bakit nga ba natanggal si Carding at si Kevin? Okay, so ito sasabihin na siguro dito kung bakit natanggal. Pero before yun, respect pa din dito sa dalawa, no? Kay Carding tsaka kay Kevin Hermosada. Kasi hindi man sila nakapasok due to whatever reason, kung ano man yung basis talaga na to. Pero nag-improve naman yung katawan nila kasi nag-lose sila ng weight. So, benefit na rin sa kanila yun. And eventually, dahil everyday sila nag-gym, siguro, baka, alam mo, kahit tanggal ka na, nandun pa rin sa katawan mo na gusto mong mag-continue mo magpapayat, mag-gym. So, yun. Kudos pa rin, kudos. Hermosada. Dahil ba may plot twist? Dahil ba luto? Dahil ba scripted? Luto? Dahil ba bias ang Scripted. mga PT? May mga ganun pa na hindi nyo Ay, mga nabasa. comment. Pero nagigits ko yung frustration nyo kasi wala naman kasi nagpaliwanag. Kung ba sila yung natanggal, sila yung may pinakamalaking na lose na weight. Tama? Yeah, yun, diba? Kung weight Tama loss ang ako. labanan, totoo naman, panalo talaga si Carding at saka si Kevin. Kaso paano naman si Bok? Ano na lang matitira sa kanya? Kaya ako napagdesisyonan na ang contest na to ay quality transformation. Ngayon, ano ba ang criteria ng quality transformation na sinasabi ko? To keep it short and simple, kailangan mo mag-gain ng muscle and mag-lose ng body fat. Equals quality transformation. Gets mo? Mag-gain ka ng muscle, lose ng body fat. That's it. So, paano ka mag-lose ng weight at the same time mag-gain ng muscle? Kailangan mo na tinatawag na healthy lifestyle. Pero paano ginagawa yung healthy lifestyle? Siguro ang pinakatatlong main component na pinaka-importante dyan is magandang tulog, good sleep, magandang workout, good exercise, at higit sa lahat, well-balanced diet. Good sleep. Matulog ka lang 8 hours, okay ka na. Exercise. Sipagan mo lang, mag-workout ka lang, okay na. Well-balanced diet. Dito marami nagkakamali. In order to lose weight, kailangan mo mag-calorie deficit na tinatawag. So, yung calorie deficit na yan, napaka-importante yan kasi yan ang magiging dahilan kung ba't ka papayat. Let's say, for example, no, ang kinokonsume mo sa isang araw para mabuhay ka is 2,500 calories. So, tatanggalin mo yung 500 doon. Okay? Magiging 2,000 calories yung matitira sa'yo. Kailangan mo i-consume sa loob ng isang araw. Ngayon, ano mangyayari sa katawan mo kapag 2,000 calories lang yung kinokonsume mo? Yung katawan mo, ang gagawin niyan, gagamitin niya yung stored fat sa katawan mo para sunugin at gamiting energy na supposedly dapat ikakain mo dun sa 2,500 pero dahil nga 2,000 na lang yung ginamit mo, kulang na yung gagamitin ng katawan mo for the rest of the day. Yung 500 na yun, kukunin niya sa taba, which is ang taba ay stored energy. Gets mo? So bakit 500 yung kailangan mong tanggalin? Kasi yun yung healthy pa na way ng pagda-diet. And at the same time, 500 calories ang tatanggalin mo sa katawan mo times 7 days, that's equal to 3,500 calories. And ang 3,500 calories is equals to 1 pound of fat. O technically speaking, tama naman. Kasi 3,500 calories is equivalent to 1 pound. Pero kung pag-uusapan natin siya dito sa context na to, dahil 500, yung 500 calories na tinanggal mo, dun kukunin sa fat. So basically, 1 pound of fat siya. Tama naman. Nabasa ko rin yun sa online na. Gets mo? Ngayon, pag nagka-calorie deficit ka, meron kang 3 main na kinokonsume sa loob ng isang araw, which is carbohydrates, protein, and fats. Ngayon, anong ginagawa nitong mga to?
Carbohydrates fuels you, proteins keeps your muscle mass and fuels you, and fats are for vitamins consumption, blah blah blah. Hindi ko masyadong alam yan, basta ang alam ko may ginagawa siya sa katawan mo. And ang pinaka-importante dito sa lahat, na yung tatlo na yan, kailangan makonsume mo yan sa loob ng isang araw. Kasi kapag hindi mo na-consume yung 2,000 calories na dapat mong i-hit, ano mangyayari sa'yo? Exactly. Ang tawag na dyan, crash diet. Calorie deficit na, dineficit mo pa. Ngayon, meron mga tao na intentionally nagka-crash diet sila dahil yun yung alam nilang way. And then, meron naman nagka-calorie deficit na akala nila tama yung ginagawa nila. Pero unaware sila na nagka-crash diet na pala sila. Sino yung nag-crash diet? Kasi yung mga, sabihin natin, yung dalawang na-eliminate, sila yung may pinakamataas na, actually mataas yung nabawas nila sa total weight loss. Kaya lang, most of that is muscle. Nawalan sila ng muscle, pero at the same time, tumaas din yung body fat nila. Pagka-overwork, pagka-over-diet, ay yung response ng body natin is to keep body fat and magtanggal ng muscle. Kaya muscle na yung sinusunod niya. Kasi apart from yung muscle, kasi siya yung nagko-consume ng energy, right? So, hindi na ma-sustain ng body natin yung additional unit ng energy, kaya niya tinatanggal yung muscle. And nag-distort tayo ng body fat as a form of preservation. So, ayun yung nakita dun based dun sa mga results. So, meron mga tao na pinipili talaga mag-crash diet and meron naman mga tao na unintentionally, hindi nila alam, nagka-crash diet na pala sila. Ako doon mga nakaraan, stress talaga ako. Kaya, baka may baril na nakatutok sa ulo nito para sabihin mo stress ka. nakaka-left tayong lahat, di ba? Oh. Instead na maubos ko yung calorie deficit na kinakain ko, kulang pa. Kasi wala akong ganang kumain eh. Parang tinatamad akong kumain. Tapos, Pero nag-workout ka. oo, workout ako consistent. Tapos, tulog din. Wala akong tamang tulog. Lagi akong puyat. Tulog ko minsan, 4 na oras, 2 oras, sa isang araw. So, ang nangyayari sa katawan ko, para mag-survive siya, mag-cater talaga siya ng body fat. Kaya yung stats ko, yung body fat percentage ko, parang hindi siya nag-improve, hindi siya bumaba. Pero bumaba yung timbang ko. Okay, ito naman. Kasi nga, Si sa tanggal muscle number pili. 2. Ay, naku, talaga. Hindi ako bibili ng kotse. Ito mo na naman. Ang laki kasi ng pinayat nito eh. Nakapagtaka din. Bakit siya natanggal? Tama yung kain mo, di ba? Ang alam mo. Oo, ang alam ko. Ang alam niya. Alam niya. Tama yung kain niya. Pero na cellphone mo. So, meron kasi kaming ginagamit na pan-track ng mga kinakain namin araw-araw. And i-check natin yung diary ni Kevin mula September 1 hanggang September 10. And dito mo makikita na akala ni Hermosadness, na akala niya, tama yung kain niya. Ito yung sinasabi ko kanina na unaware ka na nagka-calorie deficit ka. Kasi makikita nyo, screenshot ko na lang, September 1, ang natitirang calories sa'yo, 641. September 2, 607. September 3, 554. September 4, 685. September 5, 923. Pag tinignan mo yung macros niya, ang protein intake niya lang sa loob ng isang araw, 42. 42 grams. So, yung weight loss, nando doon. Pero, walang enough protein to keep the muscle mass. Therefore, the transformation is not quality. Quality. Okay, makes sense. Ano kailangan nilang baguhin sa ano nila? Better if na ibalik muna nila sa yung sa previous diet nila and then slowly nila gagawin. Huwag niyong ginugutom yung sarili niyo kasi mali yun. Tama yun. Huwag niyong ginugutom. Hindi niyo kailangan gutumin yung sarili niyo. Ang kailangan niyong gawin, kainin niyo yung pagkain na tama sa inyo. Para pag nag-work kayo, may energy kayong pang-workout. Sa mga higher na sabihin natin doon sa higher nakakuha ng points sa mga upper echelon, sila yung nag-gain ng muscle at the same time sila rin yung nag-lose ng weight, body fat. Sino po yun? Siyempre si Boss. Uy, Boss Kong. Gain muscle mass, Sino po sumunod body kay weight Boss loss. So siya yung number 1 sa rank. Tama yung kain ko, ibig sabihin.
ano naman yung mga nagsasabing luto. Siya nagpakilala sa akin ng PT na yun. Kasi mga tropa niya yung mga yun. Dati kong mga katrabaho, mga colleagues ko. Dapat siya manalo pag luto. Tama naman. Tama naman yun, di ba? Dapat siya talaga yung manalo. Kung luto yun. Tama naman yun. Kung luto, hindi dapat manalo si Calvin. Ay, hindi dapat matanggal si Calvin kung luto yun. Pero since based naman sa nakita natin, fair naman yung pagkaka-evaluate nila. Totoo yung hindi luto yun. Talagang ganun lang yung kinalabasan ng individual effort na binigay nila, individual performance. Pero magandang video to kasi it's additional knowledge to everybody, including myself, na yung mga terminology na gano'n, di ba? It's additional learning sa atin. Yun guys, so gusto ko lang mag-thank you ulit sa another video for supporting and watching it. Day 13 na tayo sa vlog ni Kong TV. And hopefully hanggang sa dulo tingnan natin kung sino man nanalo. Kasi feeling ko malapit na. Sobrang lapit na. Hindi ko lang kasi alam kung kailan talaga ipopost ni Kong yung mga nanalo, yung pag-abot ng premium, mga ganun. So, almost halfway na tayo. So, sana patuloy niyo pong supportan, panoorin, and again guys, maraming salamat. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.